Hello and welcome back. This is Michael. Ako ang inyong instructor dito sa Learn Computer Today. Right now, ang pag-uusapan natin is the negative side of freelancing. So, since napakarami na nating napapakinggan na mga nagtuturo in regards to the positive side of freelancing, at siyempre nakikita natin ngayon sa Facebook and even sa YouTube, ang daming naglilitawang mga advertisement sa pagiging freelancer. At diyan nabibigyan pa nga minsan ng diin, no, yung sinasabing six-figure income or salary, no, sa loob lamang ng isang buwan. Ay sabi nila pwede kang mag-earn up to 100,000 or minimum of 100,000 pag sinabing six-figure, ano. So napakaraming training ngayon yan at napakaraming advertisement. Sa loob daw ng 1 hanggang 2 buwan, magkakaroon ka na ng premium clients, no? Maganda ang freelancing. So napakaraming positive feedback. Pero siyempre, of course, meron niyang negative side, no? May mga negative side ang freelancing. And that's the reason why I created this video, para makita din natin at magkaroon ng balance, no, yung ating naririnig na yan. At the same time, ako naman ay freelancer din ever since 2000, year 2000, I'm a freelancer already. Iba't iba nga lang yung field, no? IT, commonly ay sa IT. Okay? So, sige, punta tayo muna sa ating first slide, second slide. Ayan, so yung unang negative side sa freelancing ay yung growing competition, no? Kasi ang competition ngayon hindi na kagaya dati. Year 2020, medyo I think itong nakikita natin ngayong statistic ay galing ito nung 2020 pa, no? Kasi galing ito sa ating source sa explodingtopics.com blog freelance stats. Kung pupuntahan natin itong website na to, makikita natin siya dito, no? explodingtopics.com blog freelance stats. At ito yung pinaka-website niya, no? Ayan. So, lalakihan ko lang muna para makita nyo. Ayan. So, sinulat to ni Josh Howard, February 19, 2024. Ayan. So, latest siya ditong February, no? So, ang ginawa niya is conduct siya ng research, and dito na nakita, no, yung may mga sources siya dito, World Bank, no, and yung mga absolute report. So may mga may mga reliable sources siya. Kinuha niya mismo sa mga stats ng mga leading freelancer na mga app, no, web apps to, and yung mga marketplace ng mga freelancers. So, medyo mahaba to, and I encourage you to read it thoroughly. Pero wag muna ngayon, after na ng video na to, para naman makita nyo muna yung ating mga pin-prepare na mga dapat nating tingnan, no, in regards to the negative side of freelancing. So, una-una, ito ang ating growing competition. So, meaning to say, sabi dito, doon mismo sa source na yon, itong source na to, World Bank data shows that 46.7 of all workers worldwide are self-employed. So, ibig sabihin ay self-employed, ito pwedeng nasa may business or something like that. Pero mostly, sabi niya dito sa mismong article, ay ito, the total number of freelancers globally is estimated to be 1.57 billion people. Okay? So, the total global workforce of 3.38 billion. So, ito, nearly half, no? Billion po yan, mga ka-devs at mga ka-freelancer and yung mga aspiring freelancer, gusto maging freelancer. So, dito po makikita natin at pwede kayo mag-conduct ng research nyo later at tingnan ninyo na parami ang nag-freelancing. Okay? Because of the reason na, of course, sarili mo yung oras mo, makakasama mo pamilya mo, pwede kang mag-earn ng six-figure, no? Monthly, malaki ang sahod, napakarami, may mga benefits, pwede kang lumipat ng client, no, as long as you want na
mag-stay ka rin sa client, depende yan sa'yo. Pero dito makikita natin sa estimate na to is 1.57 billion people na. As of I think 2022 eh. So check natin ano. Okay, so let's see. Okay, wala dito sa aking ano eh. Wala siyang binanggit dito eh. Pero okay, pero may mga ano siya, meron siyang mga stats doon. Dito pwede natin sabing latest to, pwedeng 2020 pa, no? So makikita natin na billion na yan. Kung yan ay noong 2020 pa, so pwedeng yan ay nadagdagan ng marami o nabawasan, it depends, no? At later as we proceed to our statistics, makikita natin iba pang years, okay? So dito makikita na kagad natin na hindi ka lang nag-iisa na nag-aspire na maging freelancer kasi nga ang daming ang training, ang daming advertisement, ang daming scammer na sinasabi nila na pag ikaw ay natuto sa amin, nag-enroll ka sa amin, you will earn no 6-figure within a month, makaka-close ka ng premium clients, no. Ayan. So, siyempre, ang daming maingganyo dyan. Sino ba naman ang tatanggi sa pera? Diba? Wala naman. Pero, ang nangyayari in reality, na yun nga, matapos sabihin na natin na naingganyo tayo, maging freelancer, and then dito na bubulaga yung katotohanan na talagang mas mababa ang ino-offer ni client. Bakit kaya? Kasi sabi rin sa parehong source, ang pinagkukunan niya ng source is Upwork, Fiverr, ito yung ating Pioneer, no, yung mga reliable sources na mayroon talagang stats. Sabi sa average, the hourly rate for freelancers average $21 per hour up to $19 per hour in 2018. So in 2018 medyo mababa pa pero tumataas daw, no? On average, freelancers working in web, mobile development, marketing, legal, accounting, and other skilled services earn $28 per hour. This rate is higher than 70% of all hourly wages in the US. So, kung titingnan natin, napakaganda nito, di ba? Positive to eh. Bakit nasasabi kong negative? Well, ang negative kasi dito ay kahit na alam na nating $21 ang average, ang mga client, hindi yan kukunin. Hindi kukunin ni client yung mga $21 per hour. Kasi gusto nga niya makatipid. Kung pwede nga lang, gusto ni client, $10 lang. O mas mababa pa, $5, $7, no? Ang dami na nating mga freelancers sa buong mundo, 1 point something na nga, billion. And then, tingnan nga natin, balikan natin yan. 1.57 billion. Tapos, siyempre, sa dami natin, alam ni client, ng mga client, na dahil sa dami natin at naghahanap talaga tayo ng pagkakakitaan, binababaan nila yung, sabihin na natin yung rate. No? Instead na ibibigay na niya sana is 21 per hour, $21, around sa atin yan, sa Pilipinas, $21 convert mo sa peso o dollar to peso. Ayan, so type natin dito $21, so 1,226 pesos, no, sa ano natin ngayon, sa exchange rate. So meaning to say 1,000 per hour, malaki na yan, di ba? Positive yan. Pero dahil nga ang dami ng mga freelancer, so nag-offer si client ng mas mura, $5. Kasi alam niya rin yung exchange rate eh. No, matatalino na ang mga clients ngayon. Alam nila na ang regular daily natin average ng wage, no, sa bilang isang worker sa company or sabihin na natin employee, empleyado. Alam nila around 700, 500, 300 to 700 per day pa yon, 'di ba? Alam ni client 'yan, no? Hindi naman sila sinilang nung
kopong-kopong pa. Alam nila talaga at sila ay latest pa sa atin kaysa sa technology, ano? That's why they are hiring people kasi meron na silang knowledge, may technical knowledge sila, may idea sila for their business. Kailangan lang nila ng manpower para maging mas mabilis yung processing ng kanilang business. That's why, kung alam nila 700 per day sa Pilipinas, so bakit kanya bibigyan ng 1,000 per hour, 'di ba? 1,000 pesos per hour in dollars pa, 'di ba? So that's why may mga client nag-o-offer talaga ng $5 lang per hour para sa iyo. Tapos bibigyan ka lang niya ng task mga 4 na oras lang per day. Okay, so $5 edi magiging $20 lang, $20 'yon 4 hours. Okay? So ikaw naman, tayo naman, dahil kailangan natin ng pera, hindi tayo, baga may choosy pa rin. Yung iba nga choosy, kailangan naghanap tayo ng client na medyo mamahali ng rate, no? And then in return, wala pala tayong experience, so hindi pala tayo ganun ka marunong, no? Nag-take lang tayo ng 7 days na training sa Facebook, at tapos mga 30 days na training kunwari, nag-expect na tayo ng $1,000, no, monthly. Okay? So, masyadong mataas din, no, kung titingnan natin kung wala tayong skills. Okay? Number 3, technical skills has advantage. Dito rin sa parehong source. In the US, programmers, data analysts, and mobile developers earn average annual salaries up to 120,000. Ito po ay verified, no? Ito ay verified sa maraming statistics nagpo-provide ng ganito figure, $120,000 per year in the US alone, no? Sa US pa lang. Kapag ikaw daw ay programmer, data analyst, and mobile developer, ma-earn mo itong $120,000. At take note, itong data analyst na to, hindi ito yung magaling lang sa ano ba yun? Excel, no? Kasi maraming tuturo sa atin dito sa Pilipinas. Pag gusto mo maging data analyst, mag-aral ka ng Excel, tapos tuturuan ka ng mga techniques sa Excel. Hindi po yan yun. Data analysts are computer science graduates, no? O sabihin na natin, hindi lahat sila graduate. Okay? Iba yung kanilang career dati, iba yung kanilang college. Pero ito ay mathematics po ito. Kailangan mathematician ka dyan. Pag sinabing data analyst, hindi ka basta nag-check lang ng mga data, nag-analyze mo. Hindi po ganun. May programming po yan. Gagamit ka ng Python to analyze yung mga sentiments ng tao, to analyze yung mga analytics in regards to, sabihin natin, customer feedback, ganyan, mga highest rated na mga products, no? Ayan, yung mga analyst yan ng business na kung saan ay pwedeng mag-develop pa sila ng bagong product or i-push nila yung certain product. So, ina-analyze nila yung using programming languages. So, hindi yan basta Excel lang and then tingin-tingin lang kunwari sa sa data, no? Analyze lang. Hindi ganoon, ano? Meron yang programming process, okay, na makikita mo using data analysis o like yung marami yan no, gagamitan mo siya ng algorithm, no, para makita mo yung yung mga figures, no. So ganyan yan yung tinutukoy na data analyst. Tinatawag din sila na data scientist yung mga tao diyan, no, at sila ay programmer din, no. Hindi nga lang sila developer ng mga website, hindi sila ganoon, mobile developer, more on data sila. Okay, sa mga databases. Okay, so the market for skilled freelancers is growing. From 2020 to 2021, the percentage of freelancers working in skilled services, computer programming, marketing, IT, and business consulting grew from 50% to 53%. Okay, so 1 year lang po ang pagitan niya, no? 2020 to 2021. Overall, more technical and specialized freelancers tend to earn higher wages. So, kapag ikaw ay magaling sabihin natin, magaling hindi lang marunong kasi iba yung tingin natin kasi pag sinabi mo I'm a programmer. Bakit?
marunong ako sa programming. Hindi ka pwede, hindi ka pwede dyan sa competition, lalo na US yan, no? Una, dapat magaling ka sa communication skills, magaling ka sa English, no? And then, kailangan magaling ka sa coding, no? Hindi lang basta marunong. Yung mga hello world and then yung mga basic projects, hindi yan yun. No, ito yung mga, mamaya, tingnan natin yung mga experience, no, ng mga high-paying freelancers, no, tingnan natin yung experience nila. Hindi pwede dyan yung 1 year, 2 years ka lang, programmer, isang project ka lang. Hindi talaga pwede dyan. Kaya yung, pag sinabi mong freelancer ka, web developer, software developer ka, hindi lang tinitingnan doon yung marunong ka, no? So, we have to be clear about that. No, hindi yan pang average lang na programmer, no? Okay. So, yan yon. Ito, source niya, Upwork, oh. So, may mga sinite siyang sources. And then, pag kinlik mo yan, pupunta ka mismo sa website ng Upwork. And then, makikita mo dun yung stats nila, ano, at report nila. Okay, so dito, makikita natin yung average annual earnings for the most popular freelancing activities. So, ito, writer, wala pang 50,000 per year. Editor, wala pang 50,000. Ito yung line niya, no? Okay, ito yun. So, divide mo siya per month. 25,000 per month. No, programmers, pinakamataas, no? Pangalawa yung CRM managers. Ito mga CRM, customer-related managers, customer relationship management, yung managers, ito yung mga nag-handle ng maraming tao. No, itong CRM managers, okay? Itong Ayan. So, hindi natin pwedeng baliwalain tong stats na to kasi ito ay coming from the sources like Upwork, Fiverr, etc. So, tingnan niyo yung link later. Ano? Programmers, general developers. Ibig sabihin ng general developers, pwede siya sa web, pwede siya sa mobile, at ito ay pang mga technological skills. No? Mobile developers, web developers. Papansinin niyo dito, walang game developer dito. Bakit? Sige, tapusin muna natin tong part na to. Graphic designers, no? Graphic design, medyo mahal din ng dyan, malaki din ng sweldo, malaki din ng per hour. Kasi, itong mga graphic designers, hindi lang yan basta basic na design, yan ay mga parang mga katulad ng mga, hindi lang more on art kasi ang art kasi pag sinabi mo artistic ka, graphic design ka sa art, yung art kasi i-interpret mo pa yon, i-interpret pa nung nakakita. Ito ay for business, no? For business yan, mga business designers, no? Pwedeng pumasok dyan din yung video editors, no? Yan. So, papasok rin yan dyan. Okay? Transcriber, ito yung mga medical transcriptionists, yung mga technical transcriptionists, transcribers, no? Pwedeng kasama na rin dito yung mga gumagawa ng caption, nagta-translate, no? Pwede rin yun, no? Pero transcribing is more on kung ano yung sinasabi, ita-translate, mo lang, ta-transcribe mo. Okay? Bookkeepers, ito yung mga nag-check ng mga accounting records, etc. Online marketers, ito yung mga nagbebenta ng product, no? Depende sa dami ng product na mabebenta mo. But here, as you can see, meron tayo ditong $100,000 per year, no? Sa online marketers. Okay, so photographers, ayan, ito na nga yung CRM managers, data analysts. Ito yung binabanggit ko kanina na hindi lang basta Excel, hindi lang yung basta titingin-tingin lang tayo ng mga nakasulat doon sa data, yun na yun, hindi po. Ginagamitan po yan ng algorithm programming. Okay? So, ayan yung mga annual salary. Okay? Ayan. So ito yung breakdown niya nung link sa mga per hour, no? 30 to 40 per hour, 42,000 annual salary. Ayan, ito yung programmer per hour, no? At ito yung general developer, mobile developer, web developer, graphic designer. So dito as we can see dito sa ating figure, talagang may encourage tayo na, uy, gusto ko talaga maging ganito. Yes, andyan yung positive side. But the negative side here is, marunong ka ba talaga niyan?
or nag-take ka lang ng 7 day. May mga nakikita ako. Natatawa ako na nalulungkot sa Facebook. Gusto nilang maging freelancer pero wala silang experience, wala silang inaaral. Basta ano lang daw, kahit ano daw sa freelancing, mag-apply sila. So, hindi po pwede yun. Pwede po yun siguro, pero hindi ko alam kung anong resulta, mahirap magsabi. I-hire ka ng 1 linggo at susubukan ka. Pag hindi ka talaga marunong, tatanggalin ka, no? Okay, so ito pa yung negative side. Number 3 ba yung kanina? 3, tapos ito naman, punta tayo sa number 4, clients compare. Clients compare freelancers. Okay, dahil nga nasabi natin kanina na napakarami ng competition, billion na ang tao. At ito pa nga, sabi pa dito, the number of US freelancers continues to grow. sa US to, no? Sa Amerika. Climbing from 73 million in 2023 to an estimated 76.4 million in 2024. So, ito na, lumalabas na yung years natin, yung year. 76.4 million sa US alone. Okay? Sa UK naman is 4.39 million. Okay? That's down from over 5 million in January 2020 but up around 3.3 million 20 years ago since 2002. So, itong mga figures na to, pinapakita sa atin yung advantage ng mag-freelancing tayo, yes. Pero ang negative effect naman yan sa dami, no, ng mga freelancers at karamihan sa kanila pa nga from yung iba, no, coming from US, tapos ang kanilang mga skills ay matataas ang kanilang level at yung experience nila ay matatagal na. So ito, ang nangyayari, clients compare freelancers talaga. Kung mag-ask ka, sasabihin mo sa client mo, potential client mo, tinanong ka, magkano ang per hour mo? Tinanong ka, sasagot mo, kung pwede po, $25. So matinding pag-iisip yan para sa client. Kasi itindihin natin na hindi lahat ng client ay pare-pareho. And the same time, yung clients, they know the global market with freelancers. At possible, meron na silang dating freelancer na mga nagwo-work sa kanila, no, na nasubukan na nila. Ngayon, i-compare ka ngayon. Kaya minsan, yung mga nagsasabing na-close daw nila si client, no, na-close nila 6-figure, tingnan mo yung kung ano yung progress, no? Merong nagiging successful talaga, tumatagal, pero merong 1 araw lang, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan, 3 buwan. Kasi tinitingnan nila yung performance, no, at yung skills. Kapag hindi mo ma-accomplish yung isang task na medyo approve sa kanila, sabihin na natin, satisfied sila, tanggal ka talaga. At hindi lang yon, dahil ang ginagawa ng ibang client sa aking experience, nag-hire sila ng 2. Isa lang ang kailangan nila, no? Isang freelancer lang. Mag-hire sila ng 2. Minsan ginagawa nilang 3 yan. Mag-i-start sa mura, no? Mura yung per hour. And then susubukan yung 3 na yun, no? And then kung sino yung pinakamagaling dun sa 3 na yun, matitira. Yung 2 tatanggalin na yun, ano? So ganon. Yung isang yun, pagkatapos na ma-select nila yung isang magaling, mag-hire ulit ng 2 pang bago. Okay? I-compare ulit yan 3. Kung sino yung pinakamagaling dun sa 3 yun, siya ulit matitira. Okay? At tanggal ulit yung iba, no? Ang isa sa mga pwedeng tinitingnan nila dyan is unang-una yung skills, pangalawa yung hard work. Marami rin tayo nakikita na mga freelancers na ginagawa nilang automatic yung kanilang mouse, no? Kunwari, nagtatrabaho yung ibang freelancer. Kunwari, nagtatrabaho sila. Kasi naka-open ng screen, nakikita ni client ko ano yung screenshot, no? Nagkakaroon ng screenshot. Tinitingnan nyo kung may mga activities ba, no, ang ginagawa. Yung iba, hindi kita yung screen. Yung iba, kakita, no? So, ayan, may mga petics style, no? Petics. So, huwag ka na umasang tatagal ka dyan. Kasi matalino ang client. Kung matalino ako, matalino din ang client. No? Patalinuhan na lang yan. Ngayon, ibalik rin mo yung sitwasyon. Ikaw yung boss. And then, nag-hire ka ng mga freelancer. And then,
alam mo yung technique na yon. Nalaman mo na yung technique na kunyari nag-create ka ng program or gumagamit ka ng program na gumagalaw lang yung mouse, may ginagawa kunwari, pero hindi talaga gumagawa, petiks-petiks lang. Yung kaya mong gawin ng 1 oras, pinapatagal mo ng ilang araw. No, pag nalaman ni client yan or alam na ni client, hindi ka na magtatagal diyan, no? So bye-bye na no sa client at yung sweldo mo, yung kita mo na $5 ganyan per hour, wala na 'yon. Ano? Hanap ka ulit bago. Kasi eto nga, napakaraming freelancer. Ano? Ayan yung negative side. Ito nga, number 1 ng Philippines. Dun din sa source natin. Here are the top fastest growing countries based on freelance year-on-year revenue growth in 2020. Ito na, lumabas na yung year. So in 2020, Philippines ang top notcher pagdating sa pinakamabilis no na dumadami yung freelancer. Philippines, pangalawa India. No, bakit? Bakit number 1 ng Philippines at kasunod ay India? That is because of the una-una, yung English ano natin, communication skills. Mas magaling tayo mag-pronounce kaysa sa mga taga-India, Japan, Australia, English speaking din to, pero hindi ko alam bakit mababa sa kanila Siguro mas mas gusto nila yung mga local businesses or sabihin na natin business or something like that. No, Hong Kong, medyo okay na rin dahil gumaganda rin yung pronunciations nila, communication skills. Canada, medyo, English speaking country to, di ba? O yung iba dyan. So, may mga factors yan bakit mababa sila. Pero ito, kung papansin niyo wala yung US dito, di ba? Wala dito yung US. Top 10 to. Ibig sabihin yung US na may 73 million something or na mga 70 plus na mga the figure ng dami ng mga freelancer. So, mas malaki ang sa Philippines. Mas marami. Hindi lamang 100 million yan. Kasi sa US nga, wala dito Pero, marami na. Million na, no? Ayan. So, to 2020 to. So, meaning to say, parami yung ating mga kalaban. Sabihin na natin kasama. Yan. Mga natin. Ang problema nga dyan, ayoko na pahabahin, wag na lang at baka lalong maging negative. Sige, tuloy ko na. Problema dyan, nag-aagawan pa ng kliyente, nagsisiraan pa, para lang siya ang ma-promote. Di lahat sila tanggal, yun ang nangyari sa iba. Palit bago, ang dami naman di ba? Ang dami, 1.57 billion people, Ang hinahanap ng mga client, hardworking. Hindi lang basta skillful ka, May skills ka nga, ethics ka naman, Maski ako hindi ako mag-ubos ng pambayad sa mga tamad, di ba? Freelancers can be replaced anytime, Ibig sabihin, madali magpalit. Sige, hiningi mo $21. Sabihin na natin, pumayag si client kasi ang galing mo. Tamad ka. Yung gagawin mo ng isang araw, ginagawa mo siya linggo, di lugi si client, naiintindihan niya. Tapos siyempre, hindi naman sila ganun ka stupid, they will ask other developers or they will ask other freelancers how much magkano ba yung ganitong trabaho, yung ganitong project, how many days, ilang araw matatapos yan. Tapos sasagot yung ibang mga freelancer. Ang dami sa Fiverr, sa Upwork. Pag pinagawa ko sa ito, ilang araw to sa'yo? Sabihin nung freelancer na tinatanong na hindi ikaw, ay 3 hours, I can do that. Tapos magtatanong pa sa ibang freelancer, ilang araw to matatapos tong project na to? I think 1 day is enough. Tapos sa'yo, 3 days, 4 days, 5 days bago mo matapos, papalitan ka na. Ganun yan kasimple. Okay? So, yan yung negative dyan. And the next negative pa, itong financially unstable. Bakit nga? Kasi nga, dito nga, binanggit natin, you can be fired anytime. Madali kang palitan. Daming tao Daming nangangailangan ng trabaho. Hard to find good clients, Dahil sa may mga client din na
na nagiging negative na sila sa mga freelancers. Alam nyo bakit? Kasi nabibiktima sila ng scammer. 'Di ba? Kahit ikaw naman pagka halimbawa 3 beses kang naloko ng mga kunyari freelancer, sasabihin ng nag-apply sa iyo, ang ganda ng resume, ang ganda ng nakalagay sa portfolio, ang ganda. Tapos ngayon nung sinubukan mo na, di pala marunong. Tapos nakapag-down payment ka na. Halimbawa, ikaw yung client, di ba? Tapos makikita mo, pambata yung design, o talagang hindi marunong, o edi anong gagawin mo dyan? Tatanggalin mo siya, di ba? O ikaw yung client, and hanap kang bago. Ito na naman, ang ganda na naman ng resume, portfolio, pinagawa mo na naman. Ay, matindi dyan, kalahati ng project, hiningi na sa'yo. Tapos, nung hindi mo na makakita ngayon, yung freelancer, di mo na makausap. Di ba, nagdidemand pa ng mas malaking bayad. O, scam yan. Kaya yung mga kliyente, nagiging na sila, nagiging mainitin ng ulo, Kasi pera nila yung nawawala dyan kahit naman ikaw yun nga lang, kumain tayo sa isang halimbawa, food chain. Tapos nakita mo, hindi ka na-satisfied dun sa services. Di ba, reklamo tayo agad? Services lang yun, mura lang yun, di ba? Bumili ka lang ng isang set ng pagkain, tapos hindi ka na servisyohan ng maganda. O yun na nga lang, hindi masarap yung pagkain, reklamo na tayo. Ano pa kaya yung lalabas sa iyo pera talaga na sabihin na natin $1,000 o kaya sabihin natin $100, tapos makikita mo kahit yung anak mo mas magaling pa sa pag-design, no? O hindi mo na babawi siyempre yung binayad mo, di ba? Kaya may mga clients talaga na nagiging negative na sila pagdating sa freelancers, no? Kasi naloloko sila, no? At ang dami nga rin kasing itong mga nasa Facebook na nagtuturo, nagpo-provide ng kunwari freelancing para ikaw. Tapos una, free daw sila, no? Free, wala kang matatanggap na kahit na anong certificate, etc. Dadaldalan ka ng dadaldalan doon sa free training, puro daldalan doon. Tapos ang gagawin sa iyo i-motivate ka na, i-motivate. Tapos maririnig mo tong salita na to, take action, no? Take action na, no? Mag-take action ka na ngayon. Ibig sabihin, no, bayad ka na ngayon. Di bayad ka, and then eto na si daldalan ulit, may tuturo sa yung konti, daldalan na ulit yan. Tapos bahala ka na sa buhay mo, sabihin sa iyo kung paano ka humanap ng client. Sa loob ng 7 days, makakahanap ka na. O eto na nga, nagkaroon ka na ng client. After 7 days, after 7 weeks, 7 months, after 7 years, nagkaroon ka na finally ng client. Hindi ka marunong. Tanggal ka ulit. Tanggal ka at rejected ka na rejected. Kaya yan yung nakakalungkot. Mayroong mga nag-enroll, nagbabayad sila sa mga ibang nagtuturo na ganyan, puro motivation. And then, nare-reject yung kanilang resume. Bakit? Pagkabasa sa resume, anong laman, anong skills mo? Wala. No? O may skills ka, nilagay, web development, WordPress, HTML, CSS, nilagay mo lahat yan, JavaScript. Okay, tapos pinakitaan ka ngayon ng code. Okay, what do you think is the problem here? Sa code mismo hindi mo ngayon maintindihan. Ano po ba yan? Tanggal ka, marireject ka talaga, no? Sa interview pa nga lang alam na nila kung marunong ka hindi. Pagka tinanong ka ng simpleng tanong, hindi mo alam yung terminology na yun. Tapos, nagdaldal ka ng daldal, tapos hindi ka pa ganun kagaling sa English, ay wala, reject talaga, no? At hindi lang yon, kaya nagiging financially unstable ang ibang, o sabihin na natin halos karamihan ng freelancer, sapagkat yung projects pag natapos na yan, tapos na. At may mga client, bibigyan kanya ng small project lang to test your skills, to test your design, to test yung hardworking attitude mo, and then yung soft skills mo, tetest nila yan. Kaya mo ba makipag-collaborate? No, kaya mo bang sundin yung instruction? Kahit simple lang yung instruction, kapag hindi mo ginawa yun o kulang yung gawa mo sa instruction, hindi ka nila i-consider na satisfied yung iyong gawa, no? Kasi may instruction hindi mo ginawa. Or ginawa mo partially lang. So, kahit na anong ganda ng ginawa mo,
at mas maganda dun sa kanilang sinabi, ginawa mo mas maganda, hindi nila na-appreciate yun. Ang ina-appreciate nila is yung sinunod mo ba yung instruction. Ngayon, ginagawa natin dyan, sinusulat natin yung instruction, nire-record with their permission, of course, and then, papakita sa kanila. Ngayon, pag na-realize na, ay, oo nga, no? So, mananatili ka pa rin. And, marami pang mga factors dyan, ano? Pero, kalimitan, yung maikling project, binibigay mo na yan. Pag satisfied sila sa gawa mo, another project. Pero kapag hindi sila satisfied, tanggal ka na. Wala nang project eh. Hindi nila sinasabing you're fired. Hindi nila sinasabing ayaw namin sa iyo. Sasabihin lang nila tapos na yung project. O ano pa ibibigay sa iyo? Hindi maghahanap ka na ng iba. No, clients have mood swings. Ibig sabihin, yung mga kliyente pag nalulugi yung kanilang kumpanya, no? O kaya kahit hindi nalulugi, kumikita pa. May mood din 'yan. Ano? And then tapos ikaw dahil matapang ka rin. No, tapang mo, nakipag ano ka sa client, nakipag-away ka. O edi wala ka na rin client after 1 or 2 projects, no? And then ikaw pa makaka-realize na magre-resign ka na lang. Tapos ito pa si client, meron pang client na mina-micromanage ka. Gusto niya yung report mo sa kanya lahat, no? Ang sweldo mo lang $5 per hour, ano? So, mina-micromanage ka pa. So, wala kang choice diyan. Kundi sundin yung sinasabi niya, no? Kasi binabayaran ka no? At part yun ng agreement. At nababasa ko nga minsan sa mga forums na mina-micromanage sila, nagrereklamo sila. Ano ba yung nakasulat sa kontrata nyo? Di ganito gagawin. Ano, ibig sabihin, pag pumayag ka sa ganung rate, kasama lahat doon pati mura. Ano, meron akong naging client dyan dati na foreigner, American siya. Then, kada kwento niya, may panahong galit siya, may panahong ang arte niya, may panahong nagmumura siya. Pero hindi directly sa akin ha. Kasi marami kaming mga nasa team no, and parang nilalabas niya yung sama ng loob niya. Nagmumura siya, pangit daw ng design. Pero hindi ako nag-design nun kasi ako more on programming ako, more on decode. Di sinasabi niya sa akin, ganon. So, ibig sabihin, meron sila talagang karakter, attitude, na minsan akala mo seryoso sila na ganon, parang galit na galit sila, pero ang totoo nun, normal na buhay na nila yun. Normal na nila yung ganong sistema. So, na-gets ko yung ugali. Okay. Ano lang ako, kinig lang. Tapos sasabihin ko lang sa kanya yung yung scope ng ano yung pinapagawa niya sa akin. So, pag nakita niya yung resulta, okay naman. And then, magkukwento siya ulit sa iba na tungkol sa ibang mga freelancer. So, ganon. Yes. Okay, so next is yung delays in payment by clients are inevitable. So, may panahon talagang nade-delay sila. Minsan busy, nasa abroad, nasa ibang bansa, nakipag-usap, nagmamanage ng... Kasi siya lang ang may panahon siya lang talaga yung nagbibigay ng bayad, no? Hindi yung kumpanya. Depende sa client yan, So, talagang pag nade-delay sila, ay minsan isang linggo na-delay pero nagbabayad, no? Ang reason, nagso-sorry pa nga sila pag ikaw ay developer, ang client ay mas sa'yo, mas maingat pag developer ka kasi ikaw yung nagko-code, nagpo-program. Pag nawala ka, of course, mahirapan siya maghanap ng gaya mo, lalo na kung ikaw yung gumawa ng program or ng sabihin na natin ng coding para sa website nila. Coding hindi lang basta WordPress. Hindi nila hayaang mawala ka basta-basta. Nagkakaroon ng delays. Yes, at nagsosorry sila. Pero kapag ikaw ay sabihin na natin nasa average freelancing skills ka pa lang, minsan yung delay, ibig sabihin nung tinatanggal ka na, nahihiya lang sila. Kunyari, 3 linggo na delay. Tapos mag-isang buwan na delay, no? So, gusto ka na nilang tanggalin. Possible na ganun. Or possible na lulugi yung kumpanya. Ganun. Kaya hindi sila makapagpasweldo. So, you can lose your job anytime. Pag ikaw ay freelancer, hindi mo masisiguradong 100%
sa buong year may client ka, ano? Or pwede kang mag-resign dahil sa client mo, dahil delay ng sweldo, maliit ang sahod, isa pa yung kasama mo, kapwa mo Pilipino o ibang lahi, no, may mga problems, no, in regards to collaboration, etc., siraan, no. So at the end of the day, no, mag-isip kang mag-resign. So dito talaga bagsak. Financially unstable, ano? Okay, so anong pwede natin gawin bilang solusyon diyan kung gusto pa rin natin maging successful na freelancer? So unang-una is upgrade your skills. Kung meron ka ng skills ngayon, i-upgrade mo, no? Kung nasa level tayo ng virtual assistants, siyempre pag sinabi mong virtual assistant ka, no, diyan na may misinterpret ng ibang freelancer yan eh. Mina-micromanage daw sila, step by step daw sinasabi. Of course, assistant ka eh. Para kang secretary. Kung alam mo yung trabaho ng secretary, pati pagsusulat ng kung anong kailangan isulat, pati nga gamot, no, itatabi, no. Ganyan ang virtual assistant. Lahat ng i-assist mo, trabaho mo yun. Kaya ka nga virtual assistant eh, online, no, using the technology. Malayo siya, andito ka, halimbawa kung saan ka man, malayo si client. Kaya kasi sinabing assistant ka. No, kasi yan ang minsan namin misinterpret ng iba, no. Akala nila pag virtual assistant ka, Facebook ka lang. Aba, hindi. No, depende yan sa pag-uusapan. Pero ang unang connotation na maiisip mo, lalo na si client, pag sinabing assistant kita, you are my assistant. Sinabi niyang ganon. General yun. Hindi yun sa specific lang. And then, pumayag ka sa $5 per hour. Well, may $5 ka. Isama mo na doon yung pagmumura, no, ng client. Pag nagmura si client, galit si client, kasama yun sa $5. Okay? Hindi ka pwedeng magreklamo. Pag minura ka ng harap-harapan, or sabihin na natin ng online, minura ka, galit na yun sa'yo. Mag-resign ka na. Ganun lang kadali yun. Ano? Okay. So, upgrade your skills. Kung wala kang skills, upgrade mo. Di kailangan magkaroon ka muna ng skills. At yung skill na yon ay dapat related sa coding and programming. As you can see, dito sa nakita nating figure doon sa website na yon at maging sa Upwork, Fiverr. So, programmer, isa sa pinaka malaki ang sweldo, itong programmer. Di ba? Pag sinabi natin programmer, marunong sa coding yan, no? More on coding. Ito, general developers, okay, mobile developer, web developer. Itong graphic design, napakatindi ng dyan, ng competition. Samantalang sa programmer, general developers, lahat ng developers ko, konti ang competition dyan. Bakit? Kasi yung iba tamad mag-aral ng coding. Ayaw nila niya. May math daw, etc. Ang hirap daw niyan. Well, sa Learn Computer Today, yung mga mahihirap na concept at yung mga programming languages na mahirap pag-aralan, yes, mahirap sila kung tutusin, pero pinapadali natin yan by teaching the programming language step by step sa paraang Tagalog pa. No, Tagalog na. So, mas madali siyang maunawaan. At the same time, try nyo, no, meron tayong free courses dyan sa ating website. Dito sa may baba, no, may nakalagay dyan, learncomputertoday.net. Dyan, dito may baba dyan, ano. Try nyo, may mga free courses tayo dyan. Yung mga may hirap at matitinding concept is pinasimple natin. Ano? And karamihan, sabihin na natin ay 99% ng mga nag-enroll, natututo talaga. Bakit may 1% na hindi natuto? Is because wala na silang, sabihin na natin, time, no, para mag-aral. So, napapabayaan. Kapag napabayaan mo kasi yan, kahit na anong bagay, tinigil mo yung pag-aaral mo sa isang bagay. So, paano mo mahasa yon? So, you have to really push yourself, no, motivate yourself para matutunan mo siya, no. And of course, kasunod diyan is become a developer. No, iba to sa learn coding at saka programming. Pag sinabi mong become a developer, magde-develop ka. Hindi lang yung natuto ka ng alam ko na yung hello world, ganyan, yung mga tic-tac-toe, etc., calculator, hindi lang gano'n. Pag sinabi mo developer, may project ka or involved ka sa team na may dine-develop na project,
Doon ka matatawag na developer, may dine-develop ka. Kung wala kang dine-develop, paano ka naging developer, di ba? So magkaiba yan. Pick a company, not a client. Kung ikaw papipiliin, sabihin na natin, mas malaki bayad ng isang client. Yung isang client, ang laki ng bayad niya, sabihin na natin $30 per hour. Tapos hindi ka naman sure kung hanggang kailan. Yung company, no? Pag nawala yung isang client ng company, nawala yung isang client. May darating pang bagong client sa kanila. Paparamihin nila yung client at ikaw yung isa sa mga team, bahagi ng team na nagde-develop para sa mga clients. Kaya kahit mawala si client na isa, meron pang ibang client. So sila yung naghahanap ng client. So maganda dito ka magstay. Kahit sabihin natin ang per hour niya is mababa, no? Pero kapag siya ay kumpanya at ikaw ay magaling, sabihin na natin developer ka, nandun ka sa company, ano? So tuloy-tuloy yung stability ng income mo. Oo nga, medyo mas mababa. Etong client, sabihin na natin mataas pero short term lang pala yung project niya o kaya nagbago isip niya. May mga ganyang client eh. Nag-start ng business, ganito, hanap ng tao, tapos nagbago yung isip, ibang business naman, so wala ka na. No? So, hanap ka ulit ng client. Unlike sa company, kahit sabihin mo na pumapasok ka araw-araw, sabihin na natin, local yan, may company talaga, let's say. Tapos malaki-laki sweldo. Of course, kapag ikaw ay developer, malaki sweldo niyan. Hindi ka pwedeng average ng sweldo mo dyan. Pumapasok ka sa company, maganda din yun. Kasi unang-una is makakapag-concentrate ka sa yung work. Ma-enhance mo yung sabihin na natin itong skills mo, knowledge. Kasi sa company, sa office, wala ka ibang gagawin kundi yung work eh. Pag ikaw na may freelancer, siyempre, andyan yung ibang mga distraction, andyan yung mga possible na may gagawin ka pero biglang may something na tumawag sa'yo. Someone may tumawag sa'yo. Pare, inom muna tayo dito. Tapos ikaw naman, siyempre, parang ka rin, gusto mo rin. So, kaya mamasyal muna kayo, etc. So, naiiwan yung project at nade-delay. No? So, yung company may benefits, yung freelance, pwedeng humingi ng benefits, no? So, paano masasabing freelance yun kung nasa company ka na, di ba? Paano masasabing freelancer ka pa? So, pagka ikaw ay na-absorb, sabihin na natin offshore, sa ibang bansa siya, pero hiner ka as an employee na bilang developer. So, pwede mo sabihin na freelance ka pa rin kasi anytime pwede kang mag-resign. Pag nasa company ka, gusto mong mag-resign, pwede kang mag-resign. At pwede kang lumipat sa iba kasi nandun yung independence mo na pwede kang pumili ng klase ng trabaho, ng klase ng kumpanya kasi nasa sa'yo yung skills, no? At meron kang skills na kailangan nila. Hindi kagaya ng yung kayang gawin ng iba. Kunyari, may isang klase ng work, kaya ng iba gawin. Yung mga average na gawain. Ay siyempre, pag ganun, may hirapan ka mag-resign kasi hindi ka makaka-apply kaagad sa iba kasi common yung ganung mga position, maraming mas magaling pa sa'yo. Pero kapag ikaw ay developer at nagde-develop ka talaga ng applications, ganyan, nagpo-program ka talaga, yan yung mga exceptional skills. Pag nag-hire ka, pinakita mo yung working experience mo, no? So, bago siguro tayo magtapos, tingnan natin yung working experience, ano? And then the next, lampasan muna natin yan, etong create systems and sell it. Dahil ikaw ay developer, mag-develop kayo ng team mo, pwede kang mag-collaborate ng iba pang mga developers, or ikaw lang mag-isa kung gusto mo, mag-build ka ng systems, then benta mo. Nagbuha ka ng mga templates for Bootstrap, for Node.js na mga application na pwedeng React, ganyan. No? Mag-develop ka ng mga systems, mag-develop ka ng POS, no? Kung ano man mga gusto mo i-develop, ibenta mo sa kumpanya. No? Mahina ang 1 million dyan. Mahina ang 1 million sa isang kumpanya, no? Pag nagbenta ka ng program. Okay? Kasi maraming gagamit eh. So, pag binenta mo yan per tao, okay, sa tao mo ibebenta, hindi naman talaga niya magagamit ang mga system na pang business.
Pagbebenta mo sa kumpanya, yan, malaki talaga yan, no? Pwede din naman na sa tao, actually. Nasa sa'yo naman yan. No? O kaya, ito pang kasunod, bukod sa ikaw ay nag-work as a freelancer, developer, and sabihin na natin, pumasok ka sa kumpanya o etc., mag-start ka ng business mo na iba doon sa current mo ngayon. Halimbawa, developer ka na, mag-start ka ng simple business like, sabihin na natin, coffee shop, ganyan, sabihin na natin, mga something na pwedeng just in case, kung gusto mo magpahinga-pahinga muna as a developer, pahinga muna ako, sakit sa ulo ng mga pinasukan ko mga trabaho, di concentrate ka muna sa coffee shop na tinayo mo or mini restaurant or etc. Kahit na anong business na maisip mo, then bisita ka doon, then improve mo, and then mag-hire ka ng halimbawa ng manager para doon, no? Habang lumalago yun, no? Nagkakaroon ka ng alternative ways na magka-income. Ano? So, hindi pwedeng sa isang field tayo mag-concentrate kasi pwedeng in the future, gusto mo pahinga na, mga pakape-kape ka na lang, so ayaw mo na mag-handle ng mga ng mga masalimuot na coding and programming, so you can start a business. Ayan, at hindi ka mawawalan ng income. Okay, so I think ito na yung last kong slide. So, naparami yung aking sinabi. And yan ay part ng mga negative side ng freelancing. At dito nga, ito yun ito yung mismong website, no? Free blog, ito yun, yan, explodingtopics.com, blog, freelance, stats, freelance, wage, stats. Haba, hindi ko may lalagay kasi yung link sa baba dahil hindi ko alam kung saan ko ito may post. Sige. Ayan. No? So, pwede mo yan i-type ito para sigurado ka. Copy mo lang. Medyo similar dyan. Type mo dito. Ayan. So, ito siya, Exploding Topics 57+. Okay. So, dito, gusto ko dito magtapos. Ano sinabi ko kanina? Ito yun So, may bandang baba. Okay. So, ayan. When it comes to soft skills, 7 out of 10 freelancers say that communication skills are the key. And 60% believe proper motivation is essential. The working life of an average high-end freelancer who earns $100 per hour looks like this. Di ba? 12 years of experience. Ito high-end freelancer to na malaki ang per hour niya. 45 hours of work per week. 9 projects per year. 25 days of vacation per year. Yan. So, yan yung mga high-end. 12 years na ang experience. At yung experience na yan, hindi yan yung nagtimpla lang ng kape, then developer na, nagwalis lang, developer na, Hindi yan yun, Yung tinutukoy na yan. Ibig sabihin, ay patuloy kang nagde-develop, ng yung skills ng mga system, So, yan yun. So, that's why dito sa Learn Computer Today, ang ginawa natin, may kasama siyang OJT. Nilagyan natin ng OJT. Although, hindi ka talaga mag-work na OJT na babayaran ka. Hindi ganun. OJT, ibig sabihin, may guide ka sa training. I-guide ka. Once na nag-enroll ka sa Learn Computer Today, na nakapunta ka sa career path, under ka ng career path, like full stack web development. Once na nag-aral ka, nag-start ka mag-aral, i-guide ka namin. I-guide kita sa mga dapat mong gawin at mga projects mong gagawin. At may mga learning tayo dyan, training tayo dyan. And kahit na ikaw ay lampas na, halimbawa, sa 6 months, 1 year ka na, 2 years, 3 years ka na sa Learn Computer Today, hindi pa rin matatapos yung development natin. That's why, dadating yung panahon, darating tayo sa ganito, 12 years na tayo sa experience, ibig sabihin, continuous development ng mga system, coding, patuloy na pag-aaral. Yan yung ginagawa natin sa Learn Computer Today. Kaya nga, ang inyong magiging access sa ating mga training ay lifetime. And then, ang support natin ay lifetime din. Hanggang buhay pa tayo. Ibig sabihin, Kasi nga,
ang magiging resulta niyan in the future, hahanapin sa'yo yan. Ilang years na po ba kayong developer? Ay, 15 years na po. Nag-start po ako sa Learn Computer Today bilang junior developer nila, and nakakreate na ako ng maraming system, and then nakapag-work na ako sa ibang mga company, and ganito, ganyan. Inabot na po ng 12 years, and napakarami ko na po nagawang projects. Okay, sige nga. Try ka namin for muna sometime, then tingnan namin kung i-absorb ka namin. Okay, pagdating sa actual, gawin mo yung usual mong ginagawa. 12 years mong ginagawa pati mga latest inaaral natin. So, pagdating doon, alam mo talaga, ma-absorb ka. At makukuha mo yung $100 per hour. Magkano yun? 5,000. More than 5,000 per hour. O, diba? Okay, so yun lang. At I hope ay hindi kayo na-demotivate, kundi ma-motivate tayo lalo mag-aral. So, hindi simple ang pagiging freelancer. So, yung future natin nasa ating kamay talaga. Mahirap mag-aral ng coding at programming, pero malaki naman ang madadala sa atin ito at sa ating pamilya in the near future. At pagka marunong ka na, magaling ka na, hindi na mahirap yan. Madali na yan sa'yo. Kasi sanay ka na. Okay? Sige, yun lang po. At salamat sa inyong panonood. At patuloy tayong mag-aral. May free courses tayo sa Learn Computer Day. Try nyo po yan. At may certificates po sila. Magagamit nyo rin sa inyong resume. Bye-bye po.